May isang content creator nagngangalang Egypta TV. Ayan, muli, nagbabalik po ang inyong lingkod. Guys, isang magandang araw. Ayan, isang magandang hapon sa ating lahat. Dito ay reaction tayo kay Sir Rapi Tulfo. Ito naman ay video po ni Sir Rapi Tulfo at ito naman po ay nakapublic. At doon nga ay dito, matutunghayan po natin ano po. Ito naman ay nakapublic kay Sir Rapi Tulfo, mawalang galang kay na Idol Rapi. Ito naman ay punto per punto po ang ating gagawin dito. Pero dito sa studio, wala dito si Sir Rapi Tulfo. Parang nasa phone. Ano po? Ayan, oh guys, ano po? Wait lang. Ayan. Si Ma'am Medit Pasilonia at reklamo niya ang kanyang best friend na pinupost at sinisiraan siya sa social media. Ayan. Si Medit Basilonia daw, ayan, inireklamo yung kanyang best friend na sinisiraan at pinupost. Ayan. Pero sa kalagitnaan nga po dito, ay meron din pong ipinaglalaban ang kanyang kaibigan at di umano siya rin daw po ay sinisiraan. Maririnig po natin dito kaya lang may mga part dito na yung kaibigan ay nagsasalita ay naka-mute. Yun, dapat narinig natin kung ano yung sinasabi ng kaibigan. Ano po? Alamin po natin ang dahilan ng Ayun, alamin na. Papasensya na, ipi-play stop po natin, iwas sa copyright sa audio. Alam nyo naman, mahirap na lalo pat video po ito nila si Rapi Tulfo. Ano po? nilang alitan. Ayan. Ma'am Medit, magandang hapon po. Ayan, si Sir Rapi Tulfo na po ito. Parang nasa kabilang linya lang si Sir Rapi Tulfo. Itayo ko na nga lang. Ano po, itatayo ko lang. Ayan. Wait. Good afternoon po, Sir Rafi. Okay, well, kasong cyber libel po yan. Kung totoo po yung sinasabing, sige po, pagkwento po ma'am. Yes po. Kasong cyber libel kung totoo. Yun po ang sinasabi kung totoo. Kasong cyber libel. So, dito nagsalaysay na siya. Ano po? Sir, nangyari po ito nung April pa. Tapos hanggang ngayon po, wala pa din pong tigil. Nangyari na siya ay pinopost ay April pa. Hanggang sa ngayon, walang tigil. So, student po kasi ako sa Bicol. Student, vlogger po. Vlogger! Ano kung sinabi mong vlogger ka, dapat di mo na lang sinabi siguro para sa akin na ikaw ay isang vlogger. Dapat hindi na lang sinabi. Dapat sinabi mo na lang na ikaw ay isang student. Kasi marami ng history na may mga vlogger na nag-aaway-away. Nagtatalo-talo. Public figure. Nandyan na lumalabas sa social media. Normal, natural lang yan nangyayari, kakibat dyan ang basher, ang mga umuusik, umukutsa o pumupuna. Normal po yan, dapat din na lang sinabi na siya ay vlogger. So sabi niya, siya ay vlogger. April pa, tapos hanggang ngayon po, wala pa din pong tigil. So student po kasi ako sa Bicol, student, vlogger po. Student and vlogger? Small vlogger po. Small vlogger? Content creator? Small content creator. Tapos? And yun, nag-start po lahat. Dito pa lang sa pagiging content creator mo, pagiging vlogger mo, dahil may nabanggit din doon, si CJ, yung kaibigan niya, doon pwedeng maimbestigahan din yun kung sakali magkakasuhan sila. Na, kung ikaw ay pinopost ni CJ, anong ginawa mo? Ay, may sinabi si CJ, nasa live ni Midet doon, nagbibigkas, may mga sinasabi. Nandito sa video yun. May sinasabi na di umano raw. Idol, ako po, pribadong tao po ako. Wala po akong connection sa kahit sinong reactor, mga kung kani-kaninong mga nag-YouTube live. Siya po, ilan po ang reactor niya? Araw-araw po ako binabalura. Pok-pok daw po ako. Wala daw pong pantay yung magulang ko. Pinabayaan daw po ako ng magulang ko. Nagpalaglag daw po ako. Sinasabi nila na nagpalaglag ako. Hindi po nila alam kung pwede lang mamatay lang ako ng araw na yun. Tapos anong ginawa niya po? Ginawa niya po ako na ng pantoy. Kaya nagalit ako sa kanya. Ang sabi niya po, tinutulungan niya ako financially. May gusto daw po sa kanya yung boyfriend ko. Nandito yun. At di umano raw, ayon daw dito kay Midet, ang kwento ni CJ, ayon daw, boyfriend ni CJ ay may gusto sa kanya. Parang narinig ko na rin itong mga linyahang ito. Na may gusto sa kanya. Parang narinig ko rin to. Parang sa asawa yata ni Ma'am Ana Rita, na pinalalabas na gano'n nga may gusto sa kanya. Parang narinig ko na nga din talaga to. So ngayon, ang kwento, ang sigaw ni CJ, anong naka-live ka? Ganito, gano'n, sinasabi mo na nagpaagas ako, sinasabi mo na hindi kung gusto yung anak ko. Tapos sinasabi mo na yung boyfriend ko may gusto sa'yo. Siguro na-trigger si CJ sa mga ganung bagay. Ano pa? Tuloy. Doon sa best friend ko, nagkaroon po kami ng misunderstanding. Nagkaroon ng misunderstanding. So, best friend kayo, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkaroon ng personalan, normal, nangyayari sa mag-best friend talaga, dumarating sa puntong mortal kayong magkalaban, magkaaway. Pero best friend kayo, may pinagsamahan kayo at nabanggit mo nga dito, mahal mo si best friend mo. Noong Ano pa paninira mga ginagawa po sa inyo? Ayan.
Sumingi si Sir Rapi Tulfo. Kasi nga, kung hahayaan si Midet na magsasalita, medyo mapapahaba pa kasi idinidetalye ni Midet, inumpisahan mula nung March hanggang sa ngayon, ganito, ganon, ganyan. So, kaya sabi ni Sir Rapi Tulfo, ano yung mga paninirang ginagawa sa'yo? So, ito na. Oh, wait. Kinakalat po yung mga privacy ko, sir. Kinakalat yung mga privacy ko, sir. Yung mga picture ko, tapos ginagamit yung past mistakes ko. Ayun, ang paninira na ginagawa, di umano ni CJ ay ikinakalat yung privacy niya, yung personal niya, yung mga past mistake niya, yung ex niya. Oh, ikinakalat. So, laban sa akin ngayon. Ikinakalat, pinalalaban sa iyo. Wait lang at may ads po, ha? Ikinakalat, ayun ang dahilan kung bakit siya nagrereklamo. So, ikinakalat, best friend sila 4 years. Normal naman na ito talaga nangyayari na may mga ganayang mga kwento-kwento, no? Teka muna guys, at may ads, ano po? Normal naman na yan talaga. Common na po ito, mag-best friend, nagsiraan. Common na po iyan. Ikaw ay nasa social media. Sabi mo nga, vlogger ka. May nabanggit doon na nagla-live ka, sinisiraan mo siya. Sabi ni CJ. Ano po? Yung kabuuan video nito guys, makapanood nyo po kay Sir Rapi Tulfo. Yan, mawalang galang sa Rapi Tulfo in action. Ito naman po yung video nyo. So, fair use. Pag sinabing fair use, hindi naman same original. Pag sinabi kasi, iba kasi ang pananaw nila. Pag sinabing fair use, ang iyong reaction, fair. Yun, yung hindi ka one-sided. Parang ganun yung paniniwala ng iba. Pero sa paggamit po, fair. Hindi po same original. Play stop po tayo and iwas pa rin na mag-play ng dire-diretso. Nang sa ganun, hindi po tayo ma-copyright sa audio. Laban sa akin ngayon. Ano po yung mga pictures po? Yeah, Kasama po yung ex ko. Nakakaya nga po kasi ano yung mga picture? Kasama yung ex niya. Kasama yung ex niya. Bakit nauwi sa pinupost yung ex niya? Ano ang dahilan? Bakit kailangan i-post ni CJ yung mga ex niya? Para ipamukha ba sa mga tao na meron siyang mga nakaraan, past, yung may past? Oh, tuloy mo na. hindi naman na dapat madadamay pa. So, ginagawang alas ni CJ laban sa'yo. Bakit, Anton, bakit sukdulan yung galit sa'yo ni CJ? No. Okay, so may caption mo ba pag pinupost mo po yung picture niya? Yes po, may mga So, may caption. Ang malaking katanungan kasi dito, bakit sukdulan yung galit ni CJ sa kanya ay mag-best friend kayo? Ano yung nagawa mong kasalanan sa kanya? So, dito nga sa video na to, nagsasalita si CJ, nakamute. Dapat narinig natin yun. Kasi nagsasagutan sila, ang nangyari po, na-mute si CJ, hindi natin narinig yung mga sinasabi ni CJ. Ano? captions po, and yung mga una niya pong post is nakapangalan po sa akin. Tapos yung mga picture po na pinost niya, inedit niya. Parang inedit niya po, pero still kita pa din po na ako yun. And ang tanong, bakit meron si CJ yung mga picture na hawak sa iyong ex, sa yung past mo, yung mga nakaraan mong boyfriend? Bakit merong hawak si CJ? So, ipinagkatiwala mo sa kanya, nabanggit mo naman lahat dito, na yan ay pinagkatiwala mo dahil kaibigan mo siya 4 years. Ano po? yung mga picture po na pinagkatiwala ko sa kanya, kinalat niya din po yun kung kani-kanina niya si Mga picture na ipinagkatiwala, so mga picture, so maraming picture. Mga picture na ipinagkatiwala, ibig sabihin, mga picture na ipinagkatiwala, ibinigay mo sa kanya. Bakit mo pa ibinigay personal mo? For what? Para ano? At mga picture ay pinagkakatiwala mo, bakit kailangan pang ipagkatiwala yung picture? Anong motibo? Anong dahilan? Mga picture na ipinagkatiwala o pinasahan mo siya, tiwalang-tiwala ka sa kanya. Ganon tipo ba? Mga personal dapat iyon na yan. Kahit best friend mo yan or ano pa man. Sabi nga ni Batang, trust no one. Ano? So nagtiwala ka, nagbigay ka ng mga picture. Kung hindi mo sana nilalabas yung mga ganon, so hindi makakalabas. Kasi nga, hindi maiiwasan. May mga tao talaga, kahit sabihin na matagal na kayo magkakaibigan, no, darating sa puntong talagang mortal mong kalaban, lahat kung ano meron ka, alas niya. Yun ang pinakamasakap dito. Dahil baka hindi lang iyan ang kanyang pasabog. At yung mga private conversation daw ay inilabas din. So maraming alas itong si CJ. Ano po? land. At ano po nakalagay sa caption? Yun, Iyon. ano daw po, ano yun? Hindi mo masabi. Ano nakalagay sa caption dito, medyo hindi niya maalala, hindi niya masabi. So, meron naman siyang hawak ng mga screenshot. At napaprint niya at dala-dala niya, bit-bit niya. So, hindi niya masabi kung ano yung mga nakalagay sa caption. Wala ka bang maalala kahit isa?
So kung dikdi ka na, dikdi ka na. Pagdating sa korte, naghihiring na kayo. Dikdi ka na, didiin ka na. O nandiyan na, ano na, talagang tiresa na yan. So wala kang malaala. So dapat dito talaga matalas yung pick up mo. Alam mo agad yung isasagot mo. Basta mga sobrang lalala po, sir. Marami po ako ditong copy ng mga post niya. Ayun, may dala sa mga screenshot. Ano po dito, pakinggan po natin. Pakinggan naman po natin si CJ. Ano po? Yeah? Okay, so paninira po, nag-post siya ng picture na pinagkatiwala niyo sa kanya at walang paintulong sa inyo, pinost niya at nilagyan niyo ng mga matasamang caption. Tama Opo, po ba? even our conversations po, private conversation. Pati mga private conversation. So, ipinapost ni CJ yung best friend niya. So, sa 4 years, naku, delikado to. Sa loob ng 4 years na kayo ay magkaibigan at sa kanya mo pinagkatiwala lahat-lahat ngayon ay mortal mo kaaway, malamang, maraming alas yan, maraming alam yan. Na kapag dumating talaga sa sukdulan, lalo pat nandito yung sinasabing private conversation. So doon, ito, kung ipinost din ng private conversation, ang alam ko doon, pasok sa wiretapping yun. Pasok sa wiretapping. Pero, tuloy muna tayo. Once pinost niya din po. At yung mga private conversation, yun ba yung mga sensitive? na Yes po, mga pinag-usapan? sensitive po. Mga sensitive. Naku, dapat nag-iingat ka. Kasi hindi lahat ng kaibigan talagang, mahirap yun eh, yung best friend mo, yung talagang mortal mo kalaban talaga, balang araw, no? Minsan kahit sabihin na natin best friend, minsan mag-iingat pa din. Hindi natin alam ang panahon. Ano po? So tuloy. Okay, at yung pinost niya. Yes. Tama-tama, nandiyan si Atty. JV. Atty. JV. Ayan, sabi na attorney dito, sinabi yung mga paglabag na iyon ay may kaukulang parusang batas. Yes po, Pasok Idol. sa cyber libel? Kung totoo. Idol, pag ang mga ipinost po laban dito kay Ma'am Medit Barcelona, Ay, mga paninira sa kanyang puri, sa o yan ay kung totoo, no? Kung totoo, hindi totally agad na agad ay mali talaga. Kung totoo naman yon. kanyang reputasyon at sa kanya pong pangalan at ginawa po ito online, ito po ay pwedeng magresulta sa pagkakaso po ng tinatawag na cyber libel. Mabigat Okay. po yung parusa natin dito. In fact, plus 1 degree po kumpara po sa ordinaryong libel lamang. At doon po, nabanggit din po ni Ma'am Medit na pati ata yung mga conversations nila, Yes, pati conversation ay inilabas din, ipinost din. So, additional kaso yon. private conversations, ibinulgar or inexpose. Yes. Kung itong mga conversations po na ito ay may naglalaman ng mga Masasalan. personal sensitive information, So, may binabanggit dito. Play stop lang, guys. Ingat tayo sa copyright sa audio. So, isang post, isang count yun. pwede rin pong managot itong kanyang best friend ng malicious disclosure o di kaya unauthorized disclosure na pinaparusahan naman po ng ating Data Privacy Act. Okay. So, ito lang naman yung mga explanation o yung sinabi ni attorney, yung sa paglabag mo talagang yun ay totoo, yun yung maaaring kaharapin na kaso ni CJ. Kung totoo. So, ngayon, si CJ talagang palaban, willing, handa siyang humarap. Ano po? Handa siyang humarap. O tuloy. Tuloy mo. Okay. Tama-tama para mapakinggan naman natin yung side ng reklamo, no? Okay. Si Christine Abinido, nasa kabilang linya. Ayan. Magkaibigan pa man dito. Baka po natin pagbatiin na lang to. Ayan! Hindi pa nakakaharap. Si CJ ay pagbatiin na daw. Pagbatiin na lang. So, napaka-simple, napaka-basic naman siguro para sa isang tawag ito. Ano napaka-basic? Hindi naman simple. Ibig sabihin, sila na may magkaibigan, hindi pa pwedeng pag-usapan. Buti sana kung ibang tao. Ay, nandyan, sabi nga ni Midet, mahal niya yung kaibigan niya. Tuloy. Opo. Ma'am Christine, magandang hapon. Pwede na po ba magsalita? Sige po. Ayan, ayan. Si Ma'am Nedis. Good afternoon po, Sir Rafi. Matagal na po yan, and yes, may alitan po talaga kami. Ayan, ito po si CJ, ayan, wait. Okay. Pero, hindi po ang nagsimula ng alitan namin. Hindi po ako ang nagsimula ng alitan namin. Matagal na nga yun, pero hindi si CJ, si Christine, ang nagsimula ng alitan. Pero sa pagkakaalam ko rin naman talaga, ay maraming gulo. Maraming gulo sa community ni M. Usaping pinopost, so doon maraming may nabanggit dito si Egypta eh. Si Egypta nakakakuha ng impormasyon daw dito kay CJ. Tuloy muna. Sino po nagsimula? Nagpasimula. Ay, matagal na po yan. Marami na po silang naisabi na may nagtatago daw po ako, may kaso daw po nakapayo sa akin, lahat. Wala naman po eh. Kasi ako po, matagal na po ako nag-consult sa lawyer. June pa lang, first week na asikaso na po yan. Hanggang ngayon, naghihintay po kami, wala.
Okay. Siguro po, baka pinag-isipan pa po ni Medit, kaya nga po kumusulta sa amin kung ano po yung magandang gawin. Pero ang tanong ko naman po, ma'am, nakikinig ka kanina pa, totoo ba na nagpo-post ka ng mga pictures niya maraming kanyang boyfriend at may mga captions na hindi maganda? Tama ko ba yun? Sa social media, pinapost niya? Nag-post po ako, admittedly, na involved talaga yung name niya. Yung about po sa ayaw niyang tulungan kasi charity vlogger po siya. Ayaw niyang tulungan yung batang may hydrocephalus kasi daw po, dapat na iba-vlog at nakikita. Charity vlogger, so nag-post siya dahil meron gustong patulungan si CJ na isang batang may hydrocephalus. Ano ba yun? Ano ba sakit yun? Hydrocephalus pa yun. Na ayaw naman daw tulungan ni Midet. Ang gusto raw ay maiba-vlog or nakikita. Kasi naman charity vlogger daw si Midet. Sa pagkakaalam ko, hindi si Midet charity vlogger. Hindi siya full-time charity vlogger. Yung kanya is parang udlot-udlot lang. Parang may ma-upload na pagtulong, hindi full-time, hindi talaga totally siya ay charity vlogger. Kasi makikita nyo naman talaga kung ano yung target content niya. Hindi totally siya yung charity vlogger. At katunayan, nabanggit naman din ni Medet na siya yung tinutulungan pa. Nang may mga sponsor siya na siya yung tinutulungan. Yun naman ang totoo talaga. Okay. Kung ayaw niya pong tulungan ang isang tao, yun po ay karapatan naman niya. Siya po yung masisira doon. So, Nag-get po kasi ng regarding dun. Pero yun lang po ang alam kong, since admin po kasi ako ng page. Sir Rafi. Ayan. Yun lang daw ang alam ni Christine na ipinost niya. Ngayon, inagaw ni Medet yung eksena. Siya yung magsasalita. Dito sa pag-uusap na to, na habang naagaw ni Medet yung eksena, at zoom ko lang, at dapat ang magsasalita ay si CJ. So, habang nagsasalita si Medet, sumasagot si CJ, ang problema, nakamute si CJ. Sasagutin ko lang din po yung sinasabi niya. Regarding po doon, yung conversation, sobrang linaw po doon na sinabi ko na hindi kaya ng community at hindi ko kaya, especially ako, kasi nag-aaral po ako, hindi ko kaya tumulong ng medical support. Kasi saan naman po ako kikit niyan? Ito na. Di ba, ang alam ko nga talaga na si charity ka, pero hindi nga lang talaga full-time na charity vlogger. Ang alam ko talaga na si charity ka. Yan ang pagkakaalam ng lahat. Ano? Tuloy tayo. Tapos yung nanay po, nag-video po siya ng pasasalamat sa akin. Tapos yun na po yung ginawa niyang big deal. And hindi din po nag-start doon ang lahat. Nag-start po doon ang lahat. Sabihin mo ba yung nag-start ang lahat? Nung nakunan ka, di ba? Nakunan ka. And Eto si CJ, bakit humantong na pag-usapan dito yung nakunan? Ito yung sinasabi po ni Kristen, na doon daw mismo sa live ni Medet, parang nababanggit na siya ay nakunan at ayaw daw nito ni Kristen doon sa baby at daw yung jowa daw ni Kristen ay may gusto raw kay Medet. Yun ang sabi. Ang problema dito guys, nagsasalita si Kristen nakamute. Dapat narinig, dapat hindi ni-mute ng staff ni Sir Rapi Tulfo. Ayan o. pinuntahan kita para alagaan ka, para alalayan ka dapat, di ba? Tapos, doon po ako mag-react. Wala pong pag-aalaga nangyari sa akin. pero pumunta ako para alalayan kita. Hindi ka nagsabi na pumunta ako, pero pinuntahan kita kasi mahal kita. Ginawa yan ng boyfriend. Yan. O, di ba? O, sinasabi mo na may ginawa sa akin ng boyfriend mo. Nakakamute na. Okay, tunday na po. Medyo nauwi na tayo sa sumbatan. Kasi ba, pagdating ko na lang po kayo, kahit sa magkaswan pa, Miss Christine at Miss Medi. Ito, magkaibigan Sa pala akin kayo. po, Sir Rafi, actually, kaya po natagalan talaga po yung pagpunta ko dito. Kasi pinag-iisipan ko po talaga kasi sobrang tagal lang naging pagkakaibigan namin. Diyos ko, Ang gusto na sa Rapi Tulfo, pagbatiin na lang sila. So, ibig sabihin dito, ayaw na ni Sir Rapi Tulfo na kung saan pa humantong itong usaping ito. Kasi magkaibigan naman sila eh. Pareho naman silang, sabi nga ni Kristen, ay sinisiraan din siya. So, umpisa pa lang, nabanggit na ni Sir Rapi Tulfo, nabanggit na niya doon, napagbatiin na lang. Ay, ito na naman, nabanggit ulit ni Sir Rapi Tulfo, napagbatiin na lang. Alam niyo, sa totoo lang, kapag kayo pumunta kay Rapi Tulfo, at ang gusto niyo agad ipakulong, huwag kayo mag-expect na agad ipapakulong or agad ay kasuhan. Kasi si Sir Rapi Tulfo, sabi ko nga doon sa vlog ko kagabi, gagawin niya ang lahat-lahat para magkaayos, hindi para ipakulong talagang idikdik or ilubog sa kumunoy. Kung ano man yung mga kagustuhan yung mangyari sa inyong nirereklamo. 4 years, pinagkatiwala ko sa iyo lahat, pati ikaw iniingatan ko. Alam mo yan kung gaano kita minahal. Aroy, minahan. Okay. Pinag-iisipan ko po yan, sir, noon. Pero, Si Sir Rapi Tulfo, hindi nila nga nakaharap dito. Nasa phone lang.
Oh. Ilang months na nahimik po ako, hindi ako nag-react. Yung pagpapupunta po sa akin ng paulit-ulit or pagpapa-update po sa akin sa cybercrime. Ma'am, matanong ko sa'yo, kung okay lang po ako magtanong. What will it take para kayo po ay magkabati na? Makalimutan Hindi niyo po sir, ipapakulong ko po siya kasi marami pong nadamay, sir. Papakulong daw niya. Dapat sana hindi ka kay Sir Rapi Tulfo. Hindi ka nagpa-content diyan kay Sir Rapi Tulfo. Kung gusto mo siya ipakulong, dapat ang pinuntahan mo, talaga, doon ka nagpunta sa abogado, kumuha ng abogado. Hindi ka na sana nagpa-content diyan kay Sir Rapi Tulfo. Kasi hindi ganun kadali na gusto mo ipakulong, tapos diyan ka pupunta kay Sir Rapi Tulfo para ipakulong. Hindi man yan basta-basta maghahatol sila sa Rapi Tulfo na agad-agad ay masusunod ang gusto mong kulong agad. Siyempre, may paglilitis at pag-iimbestiga yan. Sana, ang ginawa mo, kumuha ka ng private attorney mo, magbabayad ka doon, hindi, para diyan content kayo ni Sir Rapi Tulfo. Parang pareho dito guys, nasa 7 minutes na tayo. Hindi kayo para magpa-interview, magpa-content. Kasi channel yan YouTube channel ni Sir Rapi Tulfo. Diyan talaga, diyan pinag-aayos. Kung narinig nyo yung kay Sangkay, pinag-aayos. Pag-aayusin. Sinasabi, huwag nyong ibababa yung phone at pag-aayusin off cam. Pero wala na tumawag kay Sangkay. Ang dito, magkaibigan kayo eh. Huwag sasabihin, kasi ang tanong nga, bakit niya sukdulan yung galit nito, ng BFF mo? Kasi kung ito iimbestigahan, hindi pa pwedeng ikaw yung, kasi napaka-imposible na talagang ganun na, sukdulan na yung galit sa'yo ng BFF mo. At nailabas na pati yung mga private conversation, ano man yung mga past sa buhay mo, ay nailabas na sa sobrang galit. Bakit? Anong dahilan? May sinasabi dito na sinasabi mo raw na yung boyfriend niya ay may gusto sa iyo at sa live mo ay ganito. Nandito yan guys. Ano po? Pwede niyo panoorin po kasi Rapi Tulfo yung kabuuan. Ang dami niyang dinamay ng mga tao. Pati yung hanggang ngayon po, may isang content creator nagngangalang Egypta TV na hanggang ngayon kinokontent ako at kung ano-anong masasamang sinasabi sa akin. And yung mga information na yun ay galing dyan. Ang mga information na yon ay nanggagaling daw dito kay best friend niya. Ayun. At si Egypta TV nga, ang napangalanan dito, nagkakalaot-laot na. Pero, alam niyo sa totoo lang, siguro mas maganda talaga dito ay kung may pag-i-interest si Sir Rapi Tulfo na mag-imbestiga. O sige, kaso. Mag-iimbestiga. Iimbestigahan din muna itong sa side ni Medet kung talagang malinis at walang bahid at iimbestigahan din itong kay CJ. So, kung ito ay talagang may pag-i-interest sa Rapi Tulfo, sige, magkakaso tayo, itutuloy natin ng kaso at merong pag-iimbestigang magaganap, ay tiyak yun. Pag merong pag-iimbestigang magaganap, matitrigger lahat, makakalkalma, mahahalongkay lahat hanggang sa pati yung ibang may mga galit sa kanya, ay baka makalkal. Kasi nabanggit na dito na si Egypta. Kasi pag si Egypta ay nagsalita, bakit mo nagagawa ito Egypta? Di, alam niyo naman si Egypta, luki-luki din. Luki-luki si Egypta kung ano-ano pang sasabihin. Ayan, dito, may nag-iyakan na dito eh. Ayan, ito na, yan o, tingnan nyo, nag-iyakan na dito. Yan, maraming kaso po ang pwedeng isampan ni Ma'am Medit Barcelonia. Ito po ang pwedeng isampan ni Ma'am Medit Barcelonia. Attorney, brutal na brutal po talaga. Yeah. As in, brutal po. Grabe. Kung mapapanood din itong babasa niyo po dyan sa mga contents, grabe po yung pambalahura Pero nakikita ko, masaya ka naman sa live mo. Ngayon lang kita nakita umiyak ng ganito dito kay Sir Rapi Tulfo. Pero ikaw yung nakikita ko yung mga reels niya, napaka-strong to. Palaban. Tapos dito ko lang siya nakita kay Sir Rapi Tulfo na umiyak. ginagawa nila sa akin na pamilya ko apektado na, pero still na hipit po ang pamilya ko kasi ingatan niya po yung image. Dito ko lang siya nakita umiyak sa Rapi Tulfo sa tagal ng panahon na maraming mga issue, no? Alam niyo naman siguro, dahil siya naman ay, sabi nga niya siya ay vlogger, marami rin siya mga kaaway na mga sponsor na, siguro kung itinuloy na lang si Rapi Tulfo, sige po, tayo pa, imbestigahan po natin yan. Baka marami pa, ang iba pa lalabas, na ika nga, isabihin na natin, maghireklamo din. Kagaya nga nung kay Ma'am Ana Rita, ano po? Yung nakarang araw, nakarang linggo, nag-live din si Ma'am Ana Rita. Ang akin lang naman, ayun na may magkaibigan, bakit hindi na lang ninyo dinaan sa nag-usap ng masinsinan, hindi yung gano'n na
talaga doon pa talaga kay Sir Rapi Tulfo. Eh, anong ginawa ni Sir Rapi Tulfo? Anong final decision ni Sir Rapi Tulfo? Pag-aayusin. Yung sinasabi ng attorney, yun lang naman yung mga maaaring mangyari kung talagang mapatunayan nagkasala. Kung talaga napatunayan na may paglabag, yun yung maaaring mangyari. So, ang pakikinggan pa rin talaga natin dito ay si Sir Rapi Tulfo. Kasi yung sinasabi ng attorney, yun lang yung mga batas na kung ikaw ay lumabag sa batas na yun, yun ay yung pananagutan. Ini-explain lang ni attorney yun. Pero kay Sir Rapi Tulfo, si Sir Rapi Tulfo pa rin talaga ang masusunod kung pag-aayusin. So, nakikita ko doon parang mas gusto ni Sir Rapi Tulfo na ayusin na lang dahil sila naman ay magkaibigan. So, dito, nagkaroon pa ng konting sigawan dito. Ano po? Pwede nyo pa panoorin kay Sir Rapi Tulfo yung karugtong na video at hamantong na nga sa dito na nag-iyak-iyak na si Midet dito. Akala ko strong to si Midet. Akala ko hindi umiyak ito. Umiyak din pala to. Doon na nga lang kay Sir Rapi Tulfo. Pero ano ang ginawa ni Sir Rapi Tulfo? Ayan. Ingatan niya po yung image ko sa school namin kasi ambassadors po ako. Tapos ako din po ang nakikiusap sa pamilya ko na kung maaari. Yun na. Kasi nga ambassadors po ako. Akala ko strong to si Midet. So, ang akin lang dito, dapat sana nag-usap sila masinsinan muna. Natry na ba nila nag-usap na masinsinan? Para kausapin mo yung kaibigan mo na wag naman ganito. Punta mo sa bahay nila. Siguro naman kahit pa paano ay ma-absuelto yung inyong problema. Bakit nga nagkaroon agad ng tulpuhan agad? So, hindi ka ba marunong na ikaw yung i-reach out mo siya, kausapin mo siya na masinsinan, agad tulpo. So, anong nangyari nga dito? Ang gusto mo makulong, ay hindi ganun kadali yun. Agad-agad di ko kulong. No? Parang nangyari dito na, parang nakikita ko dito parang walang hustisya eh. Kasi ang gusto nga ni Sir Rapi Tulfo, pagbatiin na lang. Yun ang nagiging nakikita ko eh. Huwag na, kasi ayaw kong humaba po eh. Kaso ganito po ang ginagawa nila sa akin paulit-ulit, sir. Pati pag-aaral ko po na. Nako, umiyak ka na dyan. Umiyak ka na. Paano mangyayari dito? Akala ko napaka-strong mo, napaka-brave mo. Di ba ikaw din pala, iyakin din pala doon pa. Umiyak ka kay Sir Rapi Tulfo. Bakit pa kay Sir Rapi Tulfo? Ayan na guys. Hindi ko natatapusin to. Siguro naman yung iba napanood niya na yung karugtong nito na nagsasalita pa dito na talagang nagsasalita si CJ dito, si Christine, yung kaibigan niya. Nagtatalo sila. Ang nangyari doon, naka-mute si CJ. Hindi na narinig yung iba pang sinisigaw ni CJ. Ayan na, hindi ko natatapusin. Yung gusto makapanood po, puntahan nyo. Doon, nasa live to ng Wanted sa radyo kay Sir Rapi Tulfo. Hindi ko alam kung ito ay na-separate na yung video para na-chop-chop na separate kung ito sila ay naka-thumbnail na. Pero titingnan ko po kung ito ay na-chop-chop na po ni Sir Rapi Tulfo. Kasi yung mga ganyan, ang haba-haba ng live, so ang ginagawa po doon, ay china-chop-chop po yun, kinukuha yung mga isang segment para doon. Wala pa. Wala pa. Abangan nyo po. Yung iba sa live, puntahan nyo sa live, yung Wanted sa radyo, ayan po yung sa live, yung Wanted sa radyo. Puntahan nyo po at nandyan po. At meron itong 2 hours and 48 minutes. So mahaba, hanapin nyo lang kung saan part doon. Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video. Sana lang magkaroon ka ng hostisya. Ang problema nga, ang gusto ni Sir Rapi Tulfo ay pag-ayusin na lang kayo. Pero ang gusto mo ikulong, kung gusto mo nang ipakulong, sana kumuha ka ng abogado, magbayad ka. Ayun na. Guys, puntahan nyo na lang kay Sir Rapi Tulfo. Nandiyan na, sisigawan pa sila doon. Abangan nyo ako sa aking next video. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Pakiclick naman po ng thumbs up.